Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabingin ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagparamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang sulat, nga ginatagan naton sang kabuhi, diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Ahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nakibot gid ako sang ginhambal ni Tita Sofia sa akon, nga buhi pagali ang asawa ni Crispin. Kay may nakakita sa ila nga magkaupod sila nga nagpanaog sa hotel. Gani ginpatawag ko si Crispin, kag ginsuknaan ko siya sang ako na hibalan. Kag nagdugang paginang sakit nga ako na batyagan, tungod nag-ako siya sang matuon. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Buhi siya. Buhi ang akong asawa. Buhi si Kate. Si Kate Burnal ang iyang bugos na ngalan. Ang matuod, walag li siya makadayon sa pagsakay sa among nga tren. Kagang singsing, ginpahulam niya to sa iabyan. Kagama itong ginpatihan ko, nga napatay siya sa aksidente nga to. Wala niya ako pagpahibalo sa matuod nga natabo. Suno sa iya, gintruma siya sa among nga natabo. Kagula siya maguna-una, nga mo itong matabo sa train. Naadlok siya nga magsugid sa akon sa kamaturan. Gani naghipos lang siya. Tub-tub nga nag-ayong iya ginabat siya kakadlok. Apang nakita niya nga atong kasal, kaya ginpadala ko ini sa periodiko. Kagama to, nga nakabaton ako sang tawag saya. Nagsiling siya, nga hindi siya magpasugot nga makasal kita. Bangod siya ang akong asawa. Amo gali? Kung wala pa niya mabasahan ang ginpublikar naton nga kasal, wala siya nagsiling nga buhi pa siya? Kag nagpati kasi na, Crispin? Bisan bata, hindi magpati sina. Kag anong ginbuhat mo sa iya? Nagsiling ka bala? Nga ilikom lang ninyong natabo sa iya? No.
Nakahibalo ka. Nga hindi ko mabaton ina. Hindi mo mabaton nga na-scam ka sang asawa mo? Amo na yung ginsumpa sa akon. Hindi sa mga luyag nga magpakasal ako sa iban. Kung amo sina, natapos na ang kaangtanan naton nga duha, Crispin. Kalinti na lang ang kasal naging pahibalon naton sa tanan. Hindi. Hindi, Federica. Hindi ako magpasugot sila. Kaganong gusto mo? Ano pa ang gusto mo nga pagwaon? May naisipan ako nga pagi. Ma-file ako sa diborsyo. Kag nagpasugot siya. Nagpasugot siya? Nagpasugot siya. Kag amoy nang matuod. Kung nga agin pahayag na lang nato ng atong kasal. Amo gali? Bago nakasiguro ka nga basi hindi siya magpasugot? Ganigin siguro mo anay ako? Ha? Amo bala ina, Crispin? May abogado ako. Kaya nagpasalig siya nga mahilway ako sa kalalangan sa isa ka diborsyo. Isa pa, nagpasukot man si Kate. Ginatagan ko sa sang kwarta nga iya ginapangayo. Kag naghatag ako nga wala sang reklamo pa. Gani, wala na sang problema ang atong kasal. Pila ang kwarta nga ginhatag mo? 1 milyon. Oh, 1 milyon? 1 milyon ang bilis ang imo paghigugma sa iya? Wala na ako sa may mahimo pa. Buhaton ko ang tanan, agod madayon ang atong kasal. Ginahigugma ko ikaw, Federica. Kag hindi ako maluyag ang madula ka sa akon. Hindi, Kate. Buhaton ko ang tanan. Bisan pa maubos ang kwarta ko. Basta mangin akon ka lang. Ginahigugma ko ikaw. Magpati ka. Subong ko lang nabatsa ka ng amo sining nga kalipay. Sugod sa nag-abot ka sa kabuhi ko. Ginlikom ko ang tanan. Bangon sa paghigugma ko sa imo. Hindi ako maluyag nga kaugtan mo ako. Hindi ako maluyag nga lainon mo sa paghangop. Apak amo inang matuod. Isiling mo. Nga hindi ka magpalayo sa akon, Federica. Hangpa ako. Maluhi ka. Ginapatihan ko ikaw sa butang nga ina. Apang may ginalikom kagihapon sa akon, Crispin. Nga hindi mo pagisugid ang tanan nga nahibalaan mo. Anong buot mo, Silingon? Suno sa mga pulis. Ang nagpatay kay Gaston. Isa katawo nga nakahibalo kundi inang armas nga iya nakuha. Kilala siya sang tagbalay. Bisan pa wala siya nag-estar dira. Masugid mo bala kung sinong tinuga nga ina? Hindi na kinanglan nga malugit pa ako. Kung nakahibalo na ang mga pulis, tanan nga mga tao na usisa na nila sa balay. Ginusisa man nilang mga kaabyanan sa kabulig. Kag pati ang abyan namon ni Tamara. Nausisa na bala nila si Flora kag si Lucy? Oh, si Flora kag si Lucy? Si Flora, hindi husto ang iya kaisipan. Pilit ko nga ginainchindi ang nambal sa ako ni Crispin. Kag nakita ko man nga sincero siya sa iya mga ginapanghambal. Apang may isa lang kabutang nga gusto ko gid sa iya paturon. Sa pagpadayon ko pagid. Kag si Lucy. Ginasugid mo sa akon nga sang primero.
Siya ang nagaatipan sa imo. Apang sang ulihi, nagbuang si Flora. Siya man ang nagaatipan sa imo. Nga wala siya ginusisa sa mga pulis. Kinahanglan pa ba yung buhaton nila ina? Buang si Flora. Kag hindi mapatihan ang bisan ano nga iya ihambal. Hindi buang si Lucy. Kag nagsiling ka sa akon, nga siya ang nagaatipan sa imo sang matawo ka. Sa inyo balay sang una nga ginaistaran. Apang sang ulihi, naglakat siya sa iban nga lugar. Kag didto na siya nagtrabaho. Abang tigulang na si Lucy, may edad na siya. Kag nagaatipan pa siya kay Flora. Kag ano ba lang labot niya sa kamatayon ni Gaston? Mga tinuga sila nga wala sang mga sala. Hindi na ako magsabat sa imo, Crispin. Wala na sang rason nga mangin pamilya kita. Bangod ikaw kag ako, wala na sang labot sa kada isa. Bangod bisan ano ang matabo, hindi na ako magpasugot nga magpakasal pa sa imo. Tubod may butang na nga nagapatunga sa akon. Kani maghalin ka na. Maghalin ka na, Crispin. Hindi. Hindi, Federica. Isugid ko sa imo ang tanan. Abang ginasulit ko, wala sang labot si Lucy kay si Flora. Bahin sa kamatayon ni Gaston. Kag sino ang nagpatay kay Gaston? Wala ako makahibalo. Kagamo man gani nang gusto ko mahibalaan. Wala sang labot si Flora kay si Lucy sa kamatayon ni Gaston. Amoy nang matuod ginatabo. Nakahibalo ka kung ano nga akong mga ginikanan. Wala sila nagasapak sa akon. Gintugyan lang nila kami kay Flora. Sa mga yaya kag mga nurse. Si Papa kag si Mama. Among nagatipan sa among negosyo. Kag nagalibot sila sa bugos nga kalibutan. Kag nagasalig sila nga kami ni Tamara. Ara sa maayo nga kahimtangan. Bagod nagasalig sila, kaya nagabayad sila sa dako sa mga nurses nga nagatipan sa amon. Si Flora kag si Lucy, may katin sa ginpatindog sila. Agod nga hindi sila mabudlayan sa pagpakadto pa kari sa amon kung kinanglan namon sila. Kinasaligan sila ni Mama kag ni Papa. Isa kadlaw sila. Si Flora, nakaangkon sa isa ka bata nga bago lang matao. Kag siya si Crispin. Sang tiyon nga to. Si Lucy nagatipan man si isa ka babae nga nagabusong. Kag manugbata na. Isa kadlaw sila. Nagabot si Lucy sa pagbisita sa kay Flora. Nga nagatipan sa kay Crispin nga bago lang na tao. May abyan si Flora nga si Lucas. Kag masami siya nga ginalahugan niya si Flora kay medyo salasala ining si Flora. Nagapamintana sa to si Flora samtang nagakugos ang bata. Si Lucas naghampang sang bula sa gwa sang bintana. Kag ginhaboy niya ini kay Flora. Ginaboy niya ang bula kay Flora. Kag nasalo ini sa isa kakamot ni Flora. Nagsinggit si Lucas, ngihaboy balik ang bula. Apang ang nahaboy ni Flora, among bata nga si Crispin. Oh, ano? Patay ang bata. Sa magtupa ini sa duta. Hinadlukan si Lucas. Tungod nakita niya nga napatay ang lapsag. Gani, agod niya matago ang natabo. Ginlubong ni Flora ang bata sa tupad sang madabo nga misitas. Kag nahibala ni natana ni Lucy. Makakulugmat ang natabo sa mga bata. Si Lucas, nadula ini sang hinali. Kag wala na ini magpakita pa. Nakaibalo si Lucy
nga sa labton sa iya utod ang kamatayon sang bata. Gani naghimo siya sang pagi. Ginbusla niya ang bata sang bago na tao nga bata. Amoy na ang inbulos niya sa bata nga ginatipan ni Flora. Ang iloy sang bata, wala makabalo. Bagod na budlayan siya sa pagbata sini. Wala siya makahibalo sa ginbuhat ni Lucy. Ginsugid niya sa amo nga iloy sang lapsag. Ganapatay ang bata sa magwa ini. Amo na lang ang paghilibion sang iloy. Ang iyabana, isa ka OFW. Gani nagpasugot na lang siya nga ilubong ang bata nga wala siya makatambong. Si Flora, nagpadayon nga naglain ng yaulo. Kaginpangita ang iya nahabuyan. Kagagod nga malimtan niya ini, kag maglinong. Ginbuslan siya sang munyika. Kag ginatawag niya ini nga Crispin. Kag ako ina. Oh, Crispin? Di wala ako makakita sa akong mga ginikanan. Hindi maluyag si Lucy nga makilala ko sila. Amoy na nga wala ako sang namat-an nga ginikanan. Kag si mama kag si papa, si Tamara, amo nga akong ginakabig nga pamilya. Utod ang pagkabig ko kay Tamara. Kag naghimo sang paagi si Lucy. Agod, hindi ko masapuan ang kamatuoran bahin sa akong pagkatao. Amoy ng likom. Sang pito kauwak nga hindi ko masugit. Bilang ko Dagat na ako'y Ay magkahinga Sa gilid na tumataloy Alay mo Ang bagong pag-asa Ilang kong sagnat Sa pagkakasaya Magagyan sa nagigilid sa pagpabati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sa kabuhi, diri sa atong katuntunan, probinsya ko. Kag kami dili, sa gihapon walang dinikakalipad sa pagpaganda sa inyo. Gatong kabuman may kasaysayan, ito na lang diri sa atong katuntunan, Provincial Day, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Sudad San Bacolod, sa direksyon, ni Melvin Gatislao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!